The coming judgment, ito po ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 9 and 10. Babasahin ko po ang mga talata. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Ang Diyos po magpala sa Kanyang mga salita. Nalalapit o paparating na paghuhukom, aming judgment. Hindi natin alam kung kailan, pero isa ang tiyak, ito'y mangyayari dahil ito po ay pinangako ng Diyos na matatagpuan po natin sa banal na kasulatan. Pero bago po tayo tumungo doon, napakahalaga po lagi, di po ba, pagka nagbabasa tayo ng Bible, lalo na kung ganyang maiiksi, tinitignan natin yung mga, it's either kung ano yung sinundan o ano yung mga sumunod. Sa bahagi nito, ang titignan natin ay kung ano yung mga sinundan. Kasi po, nag-umpisa tayo sa salitang, kaya naman. Therefore, kaya, ano yung pinapatukuyan? Pag tinignan po natin yung mga nauna, yung 1 to 8, actually, ang pinatutukuyan po diyan, anong mangyayari sa tao pagkatapos ng kanyang buhay sa mundo na ito? Anong mangyayari kapag iniwan na ng tao itong katawan na ito? Itong katawang makasalanan, itong katawang nabubulok, itong katawang namamatay. Ano ang mangyayari? Bilang mga mananampalataya, alam po natin ano ang mangyayari sa atin. Dahil sumampalataya tayo kay Kristo, alam natin saan tayo tutungo. Oo, ando na tayo. Pero may patuloy pa ring paalala sa atin. Ano yung iba pa na dapat nating tignan na mga mangyayari sa hinaharap. Okay. Kaya nga, dahil ang binanggit sa mga naunang talata, ano ang mangyayari sa tao kapag siya'y pumanaw na. Nakatitiyak ka na ika'y uuwi sa Panginoon. Kaya nga, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. So habang naririto pa tayo, habang hindi pa natin iniiwan itong katawan na ito, anong dapat? Maging kalugod-lugod tayo. Kanino? Sa Kanya. Maging nasa katawang lupa na ito o maging nasa piling na niya. Bakit daw? Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Nakakatakot. Haharap tayo sa hukuman, haharap tayo ng judgment at tatanggapin natin ang nararapat ayon sa ating mga ginawang mabuti o masama. So, yung lahat ng ginawa natin, ipagsusulit natin sa Panginoon. Ang Bible po ang nagsasabi niya. Okay? Ipagsusulit po natin kay Jesus Christ yung mga ginawa natin, whether good or bad, habang nabubuhay pa tayo rito. Okay? Nakakatakot yan. Pero mamaya, titignan natin, ano yung mga tinutukoy dito na magbibigay sa atin ng kagalakan. Kung sumampalataya kay Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, hindi ka na matatakot. Hindi ka na mangangamba, hindi ka na mag-aalala, hindi ka na magbabalisa. Kasi tiyak ka na, kay Kristo ka na. So ang recipient po ng sulat, mga Kristiyano. Okay? Mananampalataya ng Panginoon. Kaya ang sinasabi, tayong lahat ay haharap. So ang sinasabihan ni Pablo, guys, mga Kristiyano, haharap tayo lahat sa hukuman ni Kristo. Sa Biblia po, merong 3 judgment ang Diyos. At itong 3 judgment na ito, hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lamang po siya pagdating ng panahon. Okay? 3 yun. Titignan po natin ano yung 3 judgment na paparating na gagawin ng Panginoon na paghatol sa lahat. Unang paghuhukom.
Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 25, verse 31 to 34. Then, karugtong nun ang 41. Sabi po dito, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig." Pagtalon naman sa verse 41, ito naman ang sinabi niya sa mga kambing, sa mga nasa kaliwa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga ampon." Okay, unang judgment, kambing at tupa. Hahatulan ba ng Diyos ang mga hayop? Hindi po. Ang tinutukoy po dito ay mga tao. Ang hahatulan po ng Diyos ay ang mga tao na maituturing na kambing at tupa. At kailan po ito mangyayari? Okay? Sabi ko nga, lahat ng pag-uusapan nating paghukom, hindi pa nangyayari. Kailan ito mangyayari? Itong paghukom na ito. Na paghihiwalayin ang kambing at ang tupa. Tingnan natin sa illustration. Ito po yung timeline ng panahon, yung kulay pula. Tapos may mga putol-putol po yan. Sa unang bahagi po, hindi naman naligid sa inyo yung rapture, yung pagparitong muli ng Panginoong Hesus, pero hindi pa siya bababa sa lupa. Anong gagawin ng Panginoon? Kukunin niya ang lahat ng mga Kristiyano. Lahat ng sumasampalataya sa Kanya, kukunin ni Jesus Christ. Sinong unahin? Yung mga patay na. Yung mga nasa libingan na. Muling bubuhayin, bibigyan ng bagong katawan. At kung may darat ng buhay, halimbawa, dadating ang Panginoon na buhay pa tayo rin ay kukunin niya. At itong katawang taglay natin, papalitan niya na ng katawang panglangit. Yan ang gagawin ng Panginoon. Kukunin niya ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Nasa libingan na, at mga dadat ng buhay. Dadali ng Panginoon sa langit. Saan tayo magtatagpo? Sa himpapawid, sa alapaap. Yan tayo kakatagpuin ng Panginoon. Pagkatapos na nakuha na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, dadali na tayo sa langit. Anong mangyayari naman pag alis natin dito? Ang mangyayari po pag alis natin dito ay may 7 taong kapighatian. Okay? Yan po yung mga pinag-usapan natin ng mga nakaraan, ng mga kalamidad, ng mga puot ng Diyos na ibubuhos niya sa mundo na ito. Lilitaw ang Antikristo, tatatakan ng 666 ang mga tao, hindi makakabili, hindi makabebenta kung hindi ka magpapatatak ng 666. Darating sa punto na ang tubig ay magiging dugo, papait, ang araw mababawasan ng init. Darating din na pagkatapos noon, ang araw ay titindi ang init, malalakas na lindol, sa loob po ng 7 taon yan. Dito po yan sa 7-year tribulation. Ngayon po, pagtapos ng 7 years of tribulation na yon, ang Panginoong Hesus ay muli na siyang babalik. Okay? Muli na pong babalik ang Panginoong Hesus. Di ba sabi ko nga po, sa 7 taong kapighatian na yan, lalantad na po ang Antichrist. Tatatakan ng mga tao. Ang ayaw, papatayin. Kasi sumampalataya sa Diyos. Okay? Alam nyo ba, sa tribulation, pwede pang sumampalataya ang tao. Pwede pang maligtas. Kaya lang, kailangan pagdaanan muna yung hirap. Yung iba, hindi na matatapos yan. Yung iba, mamamatay na sa panahon na yan. Okay? Pero pwede pang maligtas talaga ang kaluluwa. Pero bakit mo pagugustuhin na dumaan dyan? Pwede ka naman ngayon pa lang. Maligtas ka na hanggat di dumarating ang Panginoon. Okay?
Ngayon, pagkatapos po niyan, ito po yung sinasabing second coming na talaga. Kasi sasayad na po ang paa ng Panginoong Hesus sa Mount of Olives. Sasayad na po talaga ang paa ng Panginoon sa mundo. Bababa na po siya at didigmain po niya ang Antikristo. Okay? Yan yung Battle of Armageddon. Napakalaking digmaan po niyan. Dahil ang lahat ng bansa halos ay talagang magkakampi-kampi at gugustuhin nilang digmain ng buong Israel. Pero babalik ang Panginoon, tatalunin sila. Sino po ang kasama ni Jesus Christ dito? Ang mga sumampalataya sa Kanya. Kung dito po sa rapture, sinama niya, umalis tayo sa mundo, dito po sa second coming, pagbalik ng Panginoon, nadidigmain niya si Antichrist at ang lahat ng bansa nakakalaban sa Israel. Kasama po ni Jesus Christ na bababa dito ang mga Kristiyano. Pero taglay na po ng mga Kristiyano ang katawang panglangit. Hindi na itong katawang tumatanda, kumukulubot, nagkakasakit, namamatay, nabubulok. Hindi na po. Ang taglay po natin doon ay yung katawang panglangit na ibinigay ng Panginoon oras na nung tayo po ay kinuha niya. Okay? Tapos, kailan naman itong judgment of the sheep and goats? Doon din yan sa panahon na muling dumating ang Panginoon. Pagkatapos ng digmaan kasi, doon na sasabihin ng Panginoon, ibukod ang kambing at ang tupa. Sino po yan? Dahil nga po maraming tao sa loob ng 7 taong kapighatian, yung iba mamamatay, yung iba mananatiling buhay, yung iba may tatak ng 666, yung iba wala. Nanalig sa Diyos. Okay? Sasabihin, ang nasa kaliwa, ang mga kambing. Ang mga nasa kanan, ang mga tupa. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang hinihanda para sa inyo mula ng likhain ng daigdig. Yan yung mga tao na hindi nagpatatak ng 666. Yan yung mga taong hindi sumamba kay Antichrist. Pero yung mga taong nagpatatak ng 666, yung mga taong sumamba kay Antichrist, ang sasabihin niya, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ito yung mga nasa kaliwa, ang mga kambing. Yan. Tapos po noon, balikan natin. No? Sa judgment na ito, yung mga nasa kanan, yung mga tupa, papasok po dito sa Millennial Kingdom. Dahil po sa Millennial Kingdom na yan, 1,000 taon, si Jesus Christ po ang maghahari sa mundo na ito. Si Jesus Christ po, pamumunuan niya ang buong planeta ng katuwiran, katarungan, pag-ibig, kapayapaan. 1,000 taon. Napakagandang panahon po niyan. At sino ang nandyan? Ang mga tupa. Yung mga hindi nagpatatak. Yung mga hindi sumamba sa Antichrist. Yung mga Kristiyano na binigyan ng bagong katawan. Yung mga sumampalataya during the Old Testament na binigyan din ng bagong katawan. Sa 1,000 taon na yan, ang Diyos po ang maghahari. Ngayon, sino naghahari ulit? Si Satanas ang naghahari sa mundo natin ngayon. Dahil pasama ang mundo. Sa panahon na ito, ang ganda po ng planeta natin. Dahil ang Panginoong Hesus ang hari sa lahat ng dako. Unang paghuhukom, pagbubukurin ang mga tupa at kambing. Mangyayari po yan bago pumasok ang Millennial Kingdom. Okay? Pangalawang paghuhukom. Next. Yan. Makikita po natin ito sa Revelation chapter 20. Ang sabi po dito sa verse 11 hanggang sa mga sumusunod. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila o hamak, at binuksan ang mga aklat.
Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang mga ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwa rin ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Muna po tayo. So pagkatapos po, tingnan muna natin, meron daw pong nakita si Juan na may isang trono at kung sino ang nakaupo doon. At sa harapan po ng trono, napakarami pong mga tao. At ang sabi po dito sa binasa natin, ang lahat po ng iyon ay hahatulan ayon sa kanilang ginawa. Binanggit ang aklat ng buhay. Sino po ba ang nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay? Ito po ang mga tao na nanalig sa Diyos. Ito po ang mga tao na sumampalataya sa Diyos. Okay? Kaya po itong nakita niya na napakaraming mga tao sa harap ng trono na iyon ay tatanggap po ng kahatulan ayon sa kanilang mga ginawa. Tingnan natin. Nauna yung rapture, kinuha lahat ng Kristiyano, maghihirap ng 7 taon ang sanlibutan dahil ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Pakatapos, darating siyang muli. Si Jesus Christ, tatalunin si Antichrist, kasama ang mga Kristiyano na may bagong katawan. Maghahari si Jesus Christ sa loob ng 1,000 taon sa planeta na ito. Pagkatapos niyang maghari sa planeta na ito ng 1,000 taon, makakalayang muli si Satanas at tutuksuhin ang mga tao na namumuhay sa panahon na ito. At may matutukso siyang mga tao na tumalikod sa Diyos at kumampi sa Kanya, may kakaroon na naman po ng digmaan. Pagkatapos ng digmaan, siyempre, sino pa ba ang mananalo? Walang iba kundi ang Diyos. Sa kapahayagan ni Juan, nakita niya ang tronong puti. Ito po ang Great White Throne Judgment. At sa tronong puti na yon, nakaupo ang Diyos. Ibibigay ang hatol sa lahat ng mga makasalanan. Sino po ba yung mga yan? Yang mga yan po ay ang mga taong hindi nanalig, hindi naniwala, hindi nagtiwala sa Diyos. Ang mga taong ayaw sumampalataya sa Panginoon dahil mas nagtitiwala sa kayang gawin ng relihiyon, mas nagtitiwala sa kayang gawin upang maligtas. Sila po ang haharap sa Great White Throne Judgment. At ibibigay ng Diyos ang parusa na kanilang tatanggapin ayon sa degree, ayon sa dami, ayon sa laki ng kanilang mga kasalanan. Ito po ang tatanggapin ng mga taong haharap sa ikalawang paghuhukom. Lahat po nung nakita ni Juan na yon, na nakatayo sa harapan ng trono, wala po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya po ang tatanggapin nila ay ang kahatulan ng Diyos. Okay? Dito po yan sa Great White Throne Judgment. Pagkatapos po hatulan, yung mga hindi nanalig sa Diyos, itatapon na po sila sa lake of fire. Sa dagat-dagatang apoy. May kumukulong asupre. Doon na po ang tapon sa lahat ng mga hindi nanalig sa Diyos. Tapos, lilikhain na po ng Panginoon ang bagong langit at ang bagong lupa. Yung unang paghuhukom, ito yung pagbubukod sa mga kambing at mga tupa. Magkasama ang makasalanan at matuwid na dahil sumampalataya na sila sa Diyos. Sa pangalawang paghuhukom, ito yung para sa mga ayaw talagang manalig sa Diyos. Para sa lahat ng pupunta sa impyerno.
Ngayon, ano po yung ikatlong paghuhukom? Ito po yung talata na binasa ko kanina sa umpisang-umpisa po natin. No? Na kaya nga, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. Sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga ginawang mabuti o masama habang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Ito po yung pangatlong paghuhukom. At ito naman po ay exclusive sa lahat ng mga Kristiyano. Exclusive sa lahat ng sumampalataya sa Diyos. Kaya po ang haharapin lamang po ni Jesus Christ po dito ay ang lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. At ipagsusulit po natin yung ating mga ginawa, masama o mabuti. Nagbigay po si Pablo ng pamantayan dyan. Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 3? Yan, verse 12 to 15. Ang sabi dito, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, ligtas pa rin siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Okay? So dito, si Pablo, sabi niya, yung ating mga gawa na tinutukoy dun kanina, mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. So yung mga ginawa nating mabuti, maihahambing ba yan sa kahoy, dayami at damo? O maihahambing yan sa ginto, pilak o mga mahalagang bato? Ang Diyos pong nakakaalam yan. Paano natin ipagsusulit? Inilarawan ni Pablo, idadaan sa apoy yung ating mga gawa. Kapag ang kahoy, damo o dayami ay idinaan sa apoy, anong mangyayari? Masusunog, matutupok. Wala na siyang kwenta. Pero ang ginto, pilak o mahalagang bato, pag dumaan sa apoy yan, anong mangyayari? Lalong lalabas ang pagkadalisay. Okay? Kaya kung yung ating ginawa bilang Kristiyano, habang nabubuhay pa tayo dito, mabuti or masama, kasama yan sa idadaan sa apoy, ipagsusulit natin sa Panginoong Hesus. Kung yung ginawa mo, ginawa mong kabutihan, pero ang motivation mo naman para pansinin kanila, para papurihan kanila, pero deep inside mo, nagmumukmuk ka, deep inside, naghahanap ka ng praises ng mga tao, or gumagawa ka ng mabuti dahil napipilitan ka lang, ano sa tingin mo yung gawa mo na yan? Kahoy, dayami, damo, o ginto, pilak, bato? Kahoy, dayami, damo lang yan. Dahil pagdaan sa apoy niya, alam kasi ng Panginoon ang kondisyon ng puso natin. Kung ginagawa natin ang mga bagay para tunay na mapapurihan siya, kung ginagawa natin ang mga bagay upang tunay na maitaas ang kanyang pangalan, tunay natin ginagawa yan dahil mahal natin ang Panginoon, dahil mahal natin tunay ang ating kapwa, andun ang malasakit natin sa kapwa natin. Sa tingin nyo, pagdaan sa apoy niyan, masusunog ba yan? Hindi. Lalabas lalo ang pagkadalisay. Kaya po pag ipinagsulit po natin sa harapan ng Diyos yung ating mga ginawa habang nabubuhay pa tayo dito, meron pong katumbas na reward po yan. At ang reward po niyan, 5 klase po yan. 5 putong, 5 corona, 5 crown. Depende po sa iyong mga ginawa. Pero kung talagang namuhay kang, Kristiyano ka, nabuhay ka, may mga ginawa kang kabutihan, pero yung ginawa mong lahat ng yan para sa sariling kapakinabangan, para sa sariling kapakanan, para purihan ka, batiin ka ng tao, ang sipag mo naman, ang galing mo naman, ang bait mo naman. Lahat yan pagdaan sa apoy sunog. Wala kang reward. Pero ligtas ka pa rin, sabi naman ni Paul langit ka pa rin, nandun ka pa rin sa piling ng Panginoon. Pero nga lang, sa bigayan ng mga reward, sa bigayan ng gantimpala, wala kang matatanggap na corona.
Kasi alam niyo po, sabi ni Paul, anong gagawin natin sa mga tinanggap nating corona na yan? Ihahain din natin yan sa paanan ng Panginoon. Bilang patuloy nating pagpupuri sa Kanya, ibibigay natin kay Jesus Christ yung mga crown, yung reward na tatanggapin natin. Ang saya mo kasi ibibigay mo kay Jesus Christ yung reward na binigay niya sa'yo at i-offering mo sa Kanya. Ito po yung ipagsusulit natin sa Panginoon. Ito yung pangatlong judgment. Unang judgment, sinners and saints. Pangalawang judgment, sa mga sinners. Pangatlong judgment, para sa mga mananampalataya. Natatanggap ng reward na mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya, mga kapatid, habang tayo po ay nabubuhay po rito sa mundo na ito, habang hinihintay po natin, it's either yung kamatayan natin o hinihintay natin yung muling pagparito ng Panginoon upang sunduin tayo, magpatuloy po tayong gumawa ng mabuti. Gagawin natin itong kabutihan na ito sa ating mga kapwa bilang pagsunod sa nais ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gagawin mo ang kabutihan dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Kahit ang hirap mahalin ng iyong kaaway, ang hirap ipanalangin ng mga taong umuusig sa iyo, ang hirap pagpalain ng mga taong humahamak sa iyo. Pero gagawin mo yan alang-alang sa Panginoon. Ito po ay hindi masusunog pagdating na ipinagsulit po natin sa Panginoon yan. Yung mga pagtitiis na gagawin mo alang-alang sa Panginoon, may reward yan. Yung kagalakan mo na sobrang excited ka in anticipation sa kanyang muling pagparito. Ganun kagalak ang puso mo na alam mong muling paparito ang Panginoon. Andun yung kagalakan mo na nakita mo yung isang tao na kailangan niya si Kristo at ipinakilala mo si Kristo sa kanya. Ipinakita mo sa kanya ang pag-ibig ng Diyos dahil ikay nagmamalasakit sa kahihinat na ng kanyang kaluluwa. Sa tingin mo, masusunog yan pag iniharap sa Panginoon. Hindi. Lalong makikita ang pagkadalisay ng motibo ng puso mo, bakit mo ginawa yan. Mga kapatid, yung mga ginagawa po nating paglilingkod sa Panginoon, malaki or maliit, hindi po yan walang saysay. Meron pong record ang Panginoon ng lahat ng ating mga ginagawa. Kaya po napakaganda at napakalaki po ng kaibahan. No? Dati po, akala po natin, pag nagpakabait tayo, ito yung ticket natin para makarating tayo sa langit. Tama. Yan yung pinaniwalaan na natin na napakatagal na panahon. Gagawa ako ng mabuti, maraming mabuti, maraming kabutihan, maraming. Kasi makakarating ako sa langit. Pero wala kang makikita sa Bible na yan ang sinasabi. Ang siste pala, gagawa ka ng kabutihan dahil nagkaroon ka na ng ugnayan sa Diyos. Nagkaroon ka na ng personal na relasyon sa Panginoong Hesus. Kaya ka pala gumagawa ng mabuti. Bunga ng iyong pagkakaroon ng relasyon kay Jesus Christ, kaya ka gumagawa ng kabutihan. At itong mga ginagawa mong kabutihan na ito, may record po ang Diyos. May record po ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa na yan. Hindi siya nawawalan ng saysay. Kaya nga malaki or maliit na gagawin mo para sa Panginoon, may bearing po yan. May timbang po yan sa harapan ng Panginoon. Kaya wag po tayong manghihinawa na gawan ng mabuti ang ating kapwa. Higit lalo ito po ang kalooban ng Diyos para sa mga alagad niya, sa mga tagasunod niya, sa mga anak niya na sumasampalataya sa Kanya. Sabi sa Hebrews 9:27, itinakda sa tao ang minsan mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Ngayon, tayo bang mga Kristiyano, wala ba tayong judgment na tatanggapin? Dahil makasalanan naman tayo dati. Tama. Sinong hindi makasalanan dati? Hanggang ngayon nga, makasalanan pa rin tayo. Tama. Pinagsusumikapan natin maging mabait, pinagsusumikapan natin gumawa ng mabuti. Bakit? Dahil alam natin hindi kalooban ng Panginoon sa buhay mo bilang Kristiyano na ang ginagawa mo'y kasamaan pa rin.
Hindi ka dapat na Kristiyano ka, namumuhay ka pa rin sa pagkakasala. Kailangan may pagbabago na sa buhay mo. Okay? Ngayon, babalikan natin. Wala na palang kahatulan eh. Sabi sa Romans 8:1 eh. Wala nang kahatulan sa mga nakipag-isa na kay Kristo. Paano yung mga kasalanan natin dati? Ang dami nating kasalanan. Ilang pong taon tayo nag-ipon ng kasalanan bago tayo sumampalataya kay Kristo. Ano, ganun na lang yon? Wala na bang yon? Kaysa yon? Wala na po. Bakit? Dahil ang lahat ng kasalanan po natin, binayaran na po ng Panginoong Hesus doon sa krus. Kaya siya nandun sa krus. Dahil binayaran niya ang kasalanan natin. Kaya dahil sumampalataya tayo kay Kristo, hindi na natin ipagsusulit yung mga nakaraan natin na kasalanan. Kasi dinala na po yun ni Jesus Christ doon sa cross. Dahil ikaw, alam mo makasalanan ka, alam mo mapapahamak ka. Pero dahil naniwala ka sa ginawa ni Jesus Christ, dahil naniniwala ka na siya ang anak ng Diyos, na yung ginawa niyang pagbabayad, pagtubos sa iyo, ay naging sapat at makapangyarihan. Kahit anong lawak, anong dami, anong bigat ng kasalanan mong ginawa, na-cover yan ng pagbabayad ni Jesus Christ. Namatay siya doon sa cross. Inilibing siya. Tapos sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Yan yung katotohanan na pundasyon ng pananampalataya natin. Na ang Panginoong Hesus, hindi naman niya kailangan magbayad eh. Tayo ang dapat magbayad. Pero anong ginawa niya? Pinili niya na siya ang magbayad. Bakit? Mahal niya tayo? Bakit? Kasi hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Kaya siya na po ang gumawa ng paraan. Siya ang nagbayad. Kaya ngayon, ang haharapin na lang nating paghuhukom, itong paghuhukom na haharap sa Panginoon ang lahat ng nilinis niya sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Tatlo yung binanggit na judgment dito. Panalangin ko po na lahat tayo na naririto ngayon at sa lahat ng makakapakinig ng mensahe na ito, ang haharapin nating judgment nawa ay yung pangatlo. Huwag na umabot sa punto na nando ka sa tribulation, saka kaibubukod kung kambing ka o tupa ka. Higit lalo, hindi ka doon nakaharap sa great white throne at babasahin ang lahat ng kasalanan mo dahil hindi ka nanalig sa Diyos. Mainam na yung nandun tayo sa harapan ng trono ng Panginoong Hesus. Doon sa langit. Na ipagsusulit natin ang lahat ng ating ginawa. At ayon sa ating ginawa, ibibigay ng Panginoong Hesus ang mga reward natin, ang mga putong, ang mga korona. At itong korona na ito ay ihahandog natin sa ating Panginoong Hesus. Kanina nagbigay ako ng timeline. Yung una, pagkatapos ng tribulation, ibubukod yung mga tupa at kambing. Sa pangalawa, pagkatapos ng 1,000 taon, may judgment na naman. Yung pangatlo, hindi ako nagbigay ng timeline. Bakit? Wala pong sinasabi ang Biblia kailan mangyayari. Hindi po tayo pwedeng mag-speculate. Bakit? If the Bible is silent, we should keep silent. Pero isa lang po ang totoo. Gagawin po ng Panginoong Hesus ang lahat ng kanyang mga sinabi. Meron lang talagang mga bagay na hindi po ipinapahayag ang Diyos sa atin kung kailan o sa paanong paraan niya gagawin. Nawa pa, mga kapatid, no? Ngayon, alam mo na dahil sumampalataya ka kay Kristo, wala ka nang tatanggaping kahatulan dahil sa mga kasalanan mo. Ang tatanggapin mo na lang kahatulan ay yung mga ginawa mo habang ikay nabubuhay bilang mananampalataya pa. Ngayon, sabi ko nga, ang title nga nito, The Coming Judgment. Hindi natin alam kung kailan mangyayari. Ang tanong, nakahanda na ba tayo sa panahon na ito? Sa muling pagparito ng Panginoon?
Nakahanda na ba tayo sa kanyang gagawing paghuhukom? Namumuhay ba tayo ng may kasabikan, kagalakan, na tiyak na mangyayari itong ipinangako ng Diyos sa atin? Sabi sa Revelation 22 verse 12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Paano po tayo namumuhay araw-araw? Namumuhay po ba tayo araw-araw na may katiyakan sa puso natin na tiyak na napaparating na ang Panginoon? Handa ba tayo na siya'y darating na parang magnanakaw sa oras na hindi natin inaasahan? Tayo lamang po ang makasasagot niya. Pero ang salita po ng Panginoon na nagtuturo sa atin kung ano ang nararapat natin gawin bilang mga umaasa at naghihintay sa kanyang muling pagparito.